Hi guys! Welcome to day 10 of our UPCAT review kung saan tinuturo ko sa inyo ang mga concept na lalabas sa UPCAT. And ang topic natin ngayon ay translating and solving word problems sa mathematics portion. So, most of the difficulty in algebra word problems actually does not come from algebra itself. It comes from turning an English o kaya di Filipino sentence into a mathematical equation. Kasi nga, nagkakaproblema tayo kapag may word problem kasi hindi tayo marunong na gawing equation yung isang word problem na yon. Kaya dapat marunong tayong magkaroon ng dictionary or translation dictionary from a phrase to a symbol or to equations. For example, ito. Kapag ang nakasulat is, was, equals, results in, ibig sabihin nun, ang symbol na kaakibat nun ay itong equal sign. Pag naman sum of, more than, basta anything na nagsasaad na nagdagdag ka, ibig sabihin nun, plus. Kapag naman difference, less than, or anything na nagsasabing nabawasan, yun ay minus. Kapag naman product of, times, multiplied by, that is times. Pag naman twice slash double a number, ibig sabihin 2 times. Pag naman ratio of or quotient of, ibig sabihin division ang gagawin mo. So, meron dito nakalagay na common trap. The phrase 5 less than x translate to x minus 5, not 5 minus x. Kasi Tagalogin natin to, sinabi 5 less than x, di ba? 5 less than x. Ibig sabihin yung x, binawasan mo ng 5. Kaya naman ganito ang translationan at hindi ganito. Hindi porke nauna yung 5 ay ibig sabihin yun yung babawasan mo ng x. Hindi. Dapat kailangan mo siyang i-translate into an actual translation. Kasi 5 less than x means binawasan mo ng 5 yung x. That means x minus 5. Okay? So, dito naman tayo sa number problems. Ito yung madalas nyo nakikita sa mga online gurus na sinosolve nila. Mga number problems, age problems, work rate problems, distance or rate problems, money, percent, and discount problems. Ganito yung mga nakikita nyo lagi-lagi, di ba? And common din yan sa mga mock exams. Ito, turuan ko kayo kung paano mag-solve ng lahat ng yan. Una sa lahat, number problems. Sabi dito, number problems ask the students to identify an unknown quantity described only through a chain of operations performed on it. The general approach is define the variable, translate the description into an equation, then solve. Sabi, Tagalogin natin. Ang mga number problem daw ay ina-ask ang mga student na i-identify ang hindi alam na quantity. Basically is, hahanapin mo kung ano yung x. Yun lang yung ibig sabihin nun. Yun lang ibig sabihin ng number problems. Sabi dito, for example, worked example, 3 times a number decreased by 7 is 32. Find the number. So, kaya nga ang pinakailangan mo dito is marunong kang mag-translate from a sentence to an equation. So, i-dissect natin yan. Sabi dito, 3 times a number. 3 times a number. Ibig sabihin, 3 times a number is yung 3 minultiply mo by a certain number pero hindi nabanggit yung number, di ba? So, ang gagawin mo doon is gagawan mo siya ng variable, which is x, decrease by 7. 3 times a number, decrease by 7. Sabi, yung 3 times a number na yun, 3x, binawasan mo siya ng 7. At kapag daw gawin mo yan, mag-equal daw siya sa 32. Ganyan daw ang mangyayari. So, find the number daw. Kung ano ba tong x na to, yun ang sinasabi. So, para magawa yan, katulad ng diniscuss ko dati, is basic algebra lang. Magiging 3x is equal to 32 plus 7, which is 3x is equal to 39. At kailangan mo i-isolate yung x, di ba? So, you divide them by 3, pakak, and pakak. So, x is equal to 13. Ganun lang kadali, guys, ang mga number problems. Diba? Ang bilis ko lang siya na-solve. Kasi madali na talaga yung number problems, guys. So, meron pa dito isa pang worked example. Screenshot nyo na lang yan. Tapos, itry nyo on your own. Okay? Tapos, dito naman tayo sa age problems. Ito, madalas nyo rin ito makita. Age problems. Age problems become manageable once the unknown ages are organized into a simple table with 2 columns. So, guys, kapag makita kayo ng age problems, ang gagawin nyo lang is maglagay kayo ng 2 column.
By the way, guys, itong lahat na to, di ba nga, inaral ko pa to noong 2024 pa. So, ibig sabihin, tandang-tanda ko pa, di ba, kung paano mag-solve ng mga to. Nagagawa ko yan dahil sa supplement na nasa yellow basket ko. Diyan sa showcase, guys, makikita nyo yung tinatawag natin na ginkgo biloba. And yan yung reason kung bakit sobrang-sobrang sharp ng memory ko. It's the reason why isa akong matatawag na academic weapon. It's because of my memory and it's all thanks to ginkgo biloba. Kaya kung ako sa'yo, guys, kung gusto nyo ng superpower na enhanced memory, kung ayaw nyo makalimutan lahat ng inaral nyo for UPCAT, then kindly purchase that product right now and right here. Okay, so anyway, number problems. Age problems. Sabi nga kanina, di ba, kailangan kapag magsasolve ka ng age problems, gumawa ka lang ng table na may dalawang column. One for the present and one for the past or future. Depende. Since every person's age shifts by the same number of years, di ba? Kapag sinabi na years ago, ibig sabihin nun, magsusubtract ka. Pag naman years from now, ibig sabihin nun, mag-add ka. Tapos, i-apply mo yun consistently to every person in the problem. Bale, lahat ng person, kapag dagdagan mo sila ng halimbawa, plus 7 years, dadagdagan mo rin yung isa pang tao ng 7 years. So, mag-solve na lang tayo ng example para mas magets nyo. A mother is 4 times as old as her son today. In 6 years, she will be exactly 3 times as old as her son. Find their present ages. So, ibig sabihin, pinrovide yung yung age ng mother ngayon tsaka yung age ng mother 6 years from now. So, ang kailangan nating malaman is yung mismong age nila ngayon. Kasi ang pinrovide lang is, kumbaga, variables lang yung pinrovide nila, di ba? So, a mother is 4 times as old as her son. So, ibig sabihin, ano gagawin nating x? Yung son ang gagawin nating x kasi siya yung ita-times mo sa 4 para mag-equate sa edad ng nanay ngayon. So, ibig sabihin, 4x, ayan ito yung present age ng mother. Present age of mom. Tapos ang x is equal to present age of son. Okay, 'di ba? Tama 'yan. So, sabi dito pa, in 6 years, she will be exactly 3 times as old as her son. Sabi ganon, 'di ba? So, ayun. So, in 6 years, ang son niya na is magiging, so, this is the present. Hindi, huwag mo nang sulat yan. So, ito na yung future ngayon. This is the present, this is the future. So, ang mangyayari is yung son niya magiging x plus 6 na yon. Magiging x plus 6 na. Kasi kumbaga, kung ito yung present age ng son niya, ibig sabihin, dadagdagan mo lang ng 6 para maging age niya 6 years from now. Tapos yung nanay naman, magiging 4x plus 6, syempre. Magiging 4x plus 6. Ganyan lang kasimple ang gagawin mo. Okay, so ito yung future age ng mom, ito yung future age ng son, di ba? So, ang magiging equation natin dyan, guys, is yung 4x plus 6 na yon, ang ang 4x plus 6 kasi na yan, 'di ba? Yan yung age ng, 'di ba? Yun yung age ng nanay 6 years from now. So, ang mangyayari is kailangan mong i-equate itong 4x plus 6 na to into this one. Yung sinabi na in 6 years, she will be exactly 3 times as old as her son. Nagets? Ibig sabihin, dun sa future na yon, 6 years from now, yung age ng sun, which is x plus 6, kapag i-times mo yun sa 3, yun yung age ng mom 6 years from now. Ibig sabihin, ganito. 'Di ba? 3 years, sabi dito, magiging ganito. Para ano, i-dissect natin ha. Ito yung age ng mom, 6 from now. Ito rin, age din to ng mom, 6 years from now. So, age 2 ng mom 6 years from now, same goes with this. Kaya nga equal sign di ba? So, bakit kung yun lang din, bakit pinag-equal? Siyempre, para malaman natin kung ano ba talaga yung tunay na age ng nanay and ng anak nila in the present. Kaya nga, inequate natin kasi ano bang sinabi ko dati, di ba? Equal sign means same sila ng value, di ba? Same lang ng value yung 4x plus 6 and 3 times x plus 6.
Kumbaga, ito yung age kasi ng sun 6 years from now. Kapag daw i-times mo sa 3, yan yung magiging present at yan yung magiging equal dito sa value na yan. So, solve na natin using simple algebra. So, magiging 4x plus 6 is equal to, syempre, didistribute mo yan. 3x plus 18, di ba? O, magiging ganyan, di ba? O, so anong gagawin mo? Eh di ito, ilipat mo to dito. So magiging 4x minus 3x. Tapos ito, ilipat mo naman to dito. Ilipat mo naman yan dyan. Magiging 18 minus 6. So magiging x is equal to 12. Oh, x is equal to 12. Ibig sabihin, ito yung if x is equal to 12, ito yung age ng sun in the present, currently. Tapos, since ang 4x nga is yung, tumingin kasi kayo dito. So, since ang 4x nga is yung present age of mom and yun ang tinatanong, ibig sabihin, if ita-times mo lang yung x, which is 12, times 4, magiging 12 times 4 is equal to 48. Ayan yung mom's age currently. O, diba? Ganun na kasimple ang age problems. Nagets nyo? O, dito naman tayo sa, sa work rate problems. Work rate problems use the relationship rate times time equals work done. Yun ang sinasabi ng work rate problems. Work rate problems use the relationship rate times time equals work done. Ibig sabihin, yung rate times time magiging equals work done. Ito yung mga problem na kung si kung si Benjamin 2 hours siya gumawa ng 6 na upuan habang si bakla ay habang si Benjamin, habang si Vice naman ay 1 hour gumawa ng 8 upuan, pag pagsamahin sila, ano mangyayari? Ganun, ganun. Ganun yung sinasabi na work problem. So, mag-try tayo ng kasi sabi nga dito, when two people or machines work together, their individual rates expressed as one job per t hours or 1/t simply add together to give the combined rate. So, mag-example tayo dito. Anna can repaint a fence alone in 4 hours. Ben can repaint the same fence alone in 6 hours. How long will it take them working together? So, sagutan natin yan. So, ang mangyayari lang, since yung individual rates nga nila is expressed as 1/t, ibig sabihin, with t being time, ibig sabihin, para lang i-calculate to, is making 1/4, di ba? Yan yung kay Ana. Tapos 1/6 naman si Benjamin. Is equal to 1/t, di ba? So, ang LCD nila is 12. So ang mangyayari is 3/12 plus 2/12. That will be 5/12. Taking the reciprocal, kasi kailangan mo siyang i-reciprocate, kasi nga, ang hanap mo is yung t, di ba? Yung t kasi yung hanap mo, kaya i-reciprocal mo yan. So, magiging 12/5 is equal to t. Ayan. Tapos, i-convert mo lang siya into decimal, which will be 2.4 hours. Ganun na siya kadali. Ang mga work rate problem. Ngayon naman, dito naman tayo sa distance rate problems. Distance problems rely on the formula distance equals rate times time. A helpful habit is to organize the given rates, times, and distances of each moving object into a small table before writing the equation. Ang mga distance rate naman is yung katulad ng kung itong trend na to umalis to ng ganitong oras, anong oras to darating? O kaya, gaano katagal bago dumating to? Ganun yung mga sinasabing distance rate problem. So, ang formula dyan is ito. Distance is equal to rate times time. Okay? A helpful habit is to organize the given rates, times, and distances of each moving object into a small table before writing the equation. So, kailangan mo muna daw gumawa ng table bago ka magsulat ng equation. So, sabi dito, two trains leave stations 350 kilometers apart and travel toward each other at 70 kph and 80 kph. How long until they meet? So,
ang hinahanap mo dyan is, T, di ba? T. Kasi nga sabi, let T time equals time in hours. So, sabi dito, each train's distance is rate times T. Di ba? And together, they could cover the full 350 kilometers. So, magiging ganito yan. Magiging ganyan. So, 150T is equal to 350. Kasi ito yung 350, guys. Ayun yung distance nila. So, 150T is equal to 350. So, magiging ganito siya. And ang sagot is 2.33 hours. Ano lang kasimple ang mga distance rate problems. O, screenshot nyo kung nandito kayo doon. Sorry, parang medyo nagmamadali ako ngayon. Wala naman nanonood dito eh. So, dito naman tayo sa number 6. Money, percent, and discount problems. These problems usually follow the relationship original amount minus deduction or plus addition equals final amount. Tandaan nyo to. So, original amount minus deduction or plus addition equals final amount. Okay? For problems with multiple items or components, set up a small table of quantity rate times rate equals total for each component and sum the total. So, meron dito worked example and meron din dito ang practice questions kung gusto niyo mag-solve on your own. And kung gusto niyo ng PDF file na to, then kindly just DM me in my TikTok or in my Instagram para mapag-usapan natin kasi simula day 1 up until day 25, lahat ng PDF files na ginagamit ko, pati lahat ng mock exams na meron ako as well as schedules, tracker, kasama na yun lahat sa 100 pesos na i-avail nyo. So, yun lang guys. See you in the next video which is the science portion. Bye-bye!